Earl's Mansion. Biyanan, mangyaring uminom ng tsaa. Pagkapasok ni Shen Lang, magalang siyang naghain ng tsaa sa kanyang mga biyanan. Shen Lang, ano ang iyong mga plano para sa araw na ito? Sabi ni Count, nagsumikap ang mga magulang ko para palakihin ako. Gusto ko nang umuwi at makasama sila. Makabubuting huwag sabihin sa matanda ang tungkol sa paghihiganti dahil maaaring mukhang abala ito. Pinalaki ka ng maayos ng mga magulang mo. Huwag mag-atubiling bisitahin ang iyong mga magulang at magdala sa kanila ng 2 regalo upang ipakita ang aming pagpapahalaga. Salamat sa iyong suporta. Bibisitahin ko ang aking mga magulang ngayon at ibabalik ang mga regalo gaya ng iminungkahi. Pagkatapos magpaalam ni Shen Lang, sinabi ng asawa ni Count na si Shen Lang ay ibang-iba sa kanyang mga alingaw-ngaw, para siyang kahangahangang anak. Sumasang-ayon ako sa iyong obserbasyon. Talagang tinututulan ni Shen Lang ang kanyang mga chismis. Uuwi na ako ngayon. Maghanda ng karwahe. Dadaan muna tayo sa base ng Black Clothes Gang. Opo, Ginoo. Gusto niyang sumakay ng kabayo. Kung sasakay ako sa kabayong ito, mas magiging cool ako. Huwag pansinin ang karwahe, sa halip ay lalabas ako sa isang kabayo, makalipas ang 2 minuto. Hindi man lang siya makasakay sa kanyang kabayo. Sa totoo lang, medyo maaraw ngayon. Pumasok na tayo sa karwahe. Kaya, umupo siya sa isang karwahe kasama ang 2 kabalyero mula sa Count House na nag-escort sa kanya. Makalipas ang kalahating oras, ang itim na damit gang hideout gayunpaman, hindi umuwi si Shen Lang. Sa halip, direkta niyang pinasok ang Blackman gang ni Tianheng, huminto. Ito ang teritoryo ng hukbong bayan. Sino ang nang-ahas na manghimasok? Tumigil ka, kung hindi ikaw ay mabaril ng mga arrow. Ibaba ang iyong mga armas. Huwag barilin. Papasukin sila. Bakit? Baliw ka ba? Ayaw mo bang mabuhay? Tingnan mo ang kabalyerya. Malinaw na galing sa tenga yan. Bilasan mo at magsumbong sa ating pinuno. Pinahinto ni Shen Lang ang kotsero at bumaba sa karwahe. Tamad niyang sabi Tianheng. May tiwala ako na naging maayos ka mula noong huli tayong nagkita ni Shen Lang. Ikinagagalak kitang makita. Ikaw ba mismo ang pumunta dito? Kakaasawa lang ng bastos na to, at maaga siyang sumugod dito para ipahid sa mukha ko. Ilang araw lang ang nakalipas, gusto mo akong arestuhin, tapos ngayon, binabati mo na ako, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan, Shen Lang. Mangyaring huwag isa puso. Halika, at uminom tayo ng tsaa. Sa marangyang pinalamutian na sala ni Tianheng, si Shen Lang ay masayang humihigop ng tsaa. So, bakit ka pumunta dito? Nandito ako para bayaran ang utang natin. Kahit sino sa posisyon ko ay dapat bayaran ang kanilang mga utang. Tumawa si Tianheng at naglabas ng promissory note sa kanyang bulsa. Ito ang promissory note na kinagat ni Shen Lang ang kanyang daliri para isulat. Pinunit ni Tianheng ang promissory note at sinunog ito sa apoy bayaran ng aming utang. Nakalimutan ko na lahat. Humigop ng tsaa si Shen Lang at sumimangot. Paano mo makakalimutan ang tungkol sa utang na nagkakahalaga ng 1,000 gintong barya? Sinunog mo ang kontrata, at ngayon ay iisipin ng mga tao na naparito ako para manghikil sa iyo. Kaya, ibig sabihin ba nito ay hindi mo ito babayaran? Hindi pa ako nakakita ng ganoong bastos na tao sa buhay ko. Ikaw, Shen Lang, ay mas mahusay kaysa sa akin sa pagbaluktot ng katotohanan. Huminga ng malalim, ngumiti si Tianheng at sinabing Mike maglabas ng 1,000 gintong barya. Oo, kunin ang iyong 1,000 ginto. Dahil lahat tayo ay magkakilala, kalimutan na natin ang tungkol sa interes. Bina-blackmail mo ang 1,000 ginto sa akin at gusto mo ng interes. Babayaran ko ng buo ang interes. Narito ang interes ng 100 ginto. May iba pa ba, Shen Lang? Paano si Tian Shisan? Ano ang mga kaina hinala mo sa kanya? Pinuntahan niya ang aking mga magulang kahapon at paulit-ulit na nais niyang patayin ang aking pamilya, kaya inaasahan kong mabali ang kanyang mga paa. Sobra na ang hinihingi niya. Ito ay kabaliwan. 2 araw na ang nakalipas, para siyang aso, at ngayon ay sinusubukan niya akong i-bully. Ang anak kong si Shisan ay nang-ahas na saktan si Shen Lang. Ang galing. Pagbalik niya, babaliin ko ang mga paa niya. Pumunta siya sa Belang City kagabi, at hindi na siya babalik ng ilang buwan. Ay, nagkataon lang. Kalimutan na natin ito sa pagkakataong ito. Ngunit kapag siya ay bumalik, siguraduhin ipaalam sa akin, maghihintay ako na mabali ang kanyang mga binti, sigurado, Kaya na, umalis si Shen Lang. Nang makitang umalis na si Shen Lang, hindi na ito napigilan ng leader ng gang na si Tianheng. Dinurog niya ang lahat ng tasa ng tsaa sa mesa at tinapakan ang mga ginamit ni Shen Lang na ginawang porcelain powder. Sunugin ng upo ang inupuan ni Shen Lang. Oo.
Huwag kang magalit, Amang Ampon, masyado siyang mayabang, at siguradong mapaparusahan siya. Nag-walkout si Tian Xianji. Marahil ay hindi magtatagal bago natin marinig ang balita ng kanyang marahas na pagkamatay. Ang hirap paniwalaan kung gaano siya kabilas nagbago. Huwag lumabas at manatili sa barkada. Sige. Hey! Tian Shisan, ang bilis mong bumalik. Kailangan mong maglakbay ng 1,000 kilometro bawat segundo. Sa sandaling ito, si Shen Lang, na nakaalis na, ay biglang sumugod pabalik ng napakabilis, at bumalik. Kinuha mo ang mahigit 12 tao sa aking tahanan, pumasok, at gusto mong arestuhin o patayin ang aking pamilya. Kung hindi pa dumating si Jin Zong noong dumating siya, sigurado akong hindi mabubuhay ang pamilya ko ngayon. Babaliin ko ang mga paa mo bilang parusa. Hindi naman masama yun, di ba? Tian Heng, sabi mo sa sandaling bumalik si Tian Shisan, mababali mo ang kanyang mga paa. Hindi ba? Dahil bumalik si Tian Shisan, baliin ang kanyang mga binti. Siya ang aking ampon, at ang pagbali ng kanyang mga binti ay katumbas ng pagsampal sa akin sa mukha. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Sa kabutihang palad, sumugod ako sa pamilya Zhang kagabi at nagbigay pugay sa 5 kasino para sa kanilang suporta. Hindi ako natatakot sa Earl o sa iyo, Shen Lang. Umungol si Tian Heng. Hindi mo dapat masyadong binubuli ang mga tao, Shen Lang. Ito ay kabalintunaan na nagmumula sa isang taong nagtangkang patayin ang aking pamilya, ngunit ako ay binansaga na bully para sa paghingi ng kabayaran. Ikaw ay isang manugang lamang, ngunit ikaw ay kumikilos ng napakalaganap at nangingibabaw. Ako, si Tian Heng, ay namumuno sa Xuanwu City Militia na nasa ilalim ng City Lord. Wala kang magagawa sa akin o kay Tian Shisan. Shen Lang, gusto kong mapanatili ang isang palakaibigang relasyon sa iyo, ngunit hindi na. Tian Heng, hayaan mong tanungin kita sa huling pagkakataon. Babaliin mo ba ang mga binti ni Tian Shisan o hindi? Bakit mo kailangang mag-abala kay Tian Shisan? Kung gusto mo ng away, pwede mo naman akong ipaglaban. Hindi, hihilingin mo lang sa mga mandirigma mula sa likuran mo na labanan ako. Ang dalawang mandirigmang ito ay magpoprotekta sa kaligtasan ni Shen Lang sa kanilang buhay. Ngunit hindi sila kailanman makikinig sa kanyang mga utos na bugbugin ang mga tao. Napakalinaw ng kanilang kahulugan. Hindi man lang sila mautusan ni Shen Lang. Maayos naman ang pagsasama namin kanina. Bakit pinapalaki ang mga bagay na ganito? Sa palagay ko ang dignidad ng isang tao ay kadalasang nawawala sa kanilang sarili. Alam mo ba, medyo gamabi na, pero kailangan ko pang bisitahin ang mga magulang ko. Paano kung aayusin natin ito bukas? Paano naman bukas? Bukas, ipapabali ko sa iyo ang mga binti ni Tian Shisan sa harapan ko at lulunukin ang iyong mga salita mula ngayon, kay abangan. To think na magyayabang ng ganito ang manugang ni Earl. Ang iyong katayuan ay bahagyang mas mataas kaysa sa isang lingkod. Wala kang magagawa sa akin. Anyway, darating din ang bukas. Tingnan natin kung ano ang mangyayari pagkatapos. Maghihintay ako. Pagkatapos umalis sa Black Clothes Gang, si Shen Lang ay nagmamadaling umuwi. Anak, paano ka tinatrato ni Lady Mulan? Huwag mag-alala, napakabait sa akin ni Lady Mulan at hindi niya ako binubuli. Kuya, ito ang gamot na ipinadala sa akin ni Lady Mulan. Ito ay lalong epektibo para sa paggamot sa mga pinsala sa binti. Mangyaring pasalamatan siya para sa akin. Ama, ang pera na ito ay para sa pagpapatayo ng bagong bahay para sa aming pamilya, gamit ang pinakamahusay na mga brick at tile. Anak, huwag kang magdadala ng pera mula sa Earl sa bahay. Iisipin ng iba na sinasamantala mo si Earl. Father, nakuha ko ang perang ito sa pamamagitan ng pagbebenta ng aking mga dye formula, wala itong kinalaman kay Earl. Siguraduhin magtayo ng malaking bahay para matirhan ko ito pagbalik ko. Imposibleng tumira sa bahay na pawid na ito kung sasama rin sa akin si Mulan. May ginawa ang anak ko sa sarili niya. Kuya, kapag gumaling ka, ilalabas na kita. Sisiguraduhin kong magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Kapag nabawi ko ang aking kalusugan, tiyak na ikakasal ako sa balo, si Liu Guofo. Napakataas pa rin ang hangarin ng aking nakababatang kapatid. Sige pare, babalik ako sa Earl. Mag-ingat sa pagbabalik, huwag kang mag-alala. Puno ng luha ang mga mata ng kanyang ina, ngunit punong-puno ito ng ngiti habang pinagmamasdan si Shen Lang na umalis, anak. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Na-aksidente si Dasha, hindi siya masyadong maganda. Dapat kang pumunta at makita siya. Ano, si Dasha ay ang tanging kaibigan ng orihinal na Shen Lang, at tulad ni Shen Lang, siya ay may mababang IQ. Nagustuhan ng mga tao sa nayo na ay bully si Shen Lang, kaya protektahan siya ni Dasha. Si Dasha,
Ipinanganak na may timbang na 6 na kilo, ay lumaki hanggang 2.1 na metro ang taas, sa kabila ng hindi sapat na makakain. Bagamat siya ay mukhang malakas, siya ay simple, tapat, mabait, at hindi nakakapinsala sa kapwa-tao at hayop, hindi kailanman nakikibahagi sa mga away. Hindi naging madali ang buhay ni Dasha. 3 taon pagkaraang pumanaw ang kanyang ina, nag-asawang muli ang kanyang ama, at simula noon ay pretuhin siyang parang isang tagalabas. Nakatulog siya sa labas at nakakain lang ng mga sirang pagkain. Kung hindi lang dahil sa kakayahan niyang magtrabaho, malamang matagal na siyang pinalayas ng kanyang madrasta. Matapos marinig ang tungkol sa aksidente ni Dasha, pumunta si Shenlang sa bahay ni Dasha sa Maple Leaf Village nang walang tigil, nasaan si Dasha. Pagkapasok sa kanyang bahay, hindi nakita ni Shenlang ang Big Fool, tanging ang kanyang madrasta at nakababatang kapatid na lalaki. Shenlang, bakit ka nandito? Mga bantay. Muntik ko nang makalimutan na nagpakasal si Shenlang kay Earl. Pumasok si Dasha sa trabaho. May kailangan ka ba, Shenlang? Pumunta siya sa trabaho, di ba sabi ni nanay nagkagulo siya? Saan siya nagtatrabaho? Bibisitahin ko siya. Siguraduhin na si Dasha ay inaalagaan ng mabuti at kumakain siya ng masustansya araw-araw. Oh wow! Shenlang, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong papakainin ko si Dasha araw-araw at bibigyan ko siya ng karne. Ikaw ay isang kahangahangang tao, hindi mo nakakalimutan yung mga kaibigan mo nung yumaman ka. Natatakot ako na si Dasha ay nabulok sa kamatayan kanina. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagbago ang ekspresyon ni Shenlang. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay ng Big Fool, mabilis. Kailangan nating mahanap si Dasha. Makalipas ang 1 oras, nahanap ko na siya. Ang payat niya ay balat at buto lang. Nasa bingit na siya ng kamatayan at puno ng dugo. Magiging okay na ngayon. Dasha, nandito ako para iligtas ka. Shenlang, nandito ka ba talaga? Namiss kita ng sobra. Anong nangyari sa'yo? Paano ka? Naging ganito. Isang malaking tigre ang pinukaw ng kapatid ko habang nasa bundok kami. Pinuntahan ko siya para iligtas pero naputol siya ng tigre. Walang pera si Dad para ipagamot ako, kaya niya ako pinatira dito. Buong araw kang binubuli ng iyong kapatid, tinatapon ng dumi ang iyong pagkain, at ginagawa ka pang ang kambing para sa kanyang mga maling gawain, ngunit nagpunta ka pa rin upang iligtas siya. Gayunpaman, paano ka ginagantihan ng iyong pamilya? Hinayaan ka nilang mamatay. Masyado kang mabait para sa mundong ito. Hindi sila makakawala dito. Gaano ka nakatagal nakahiga dito? 6 na araw, kaya 6 na araw lang siyang naiwan dito mag-isa, habang hindi kumakain o umiinom, nagdudugo lang. Mamamatay ako. Nag-aalala ako na baka ay bully ka pa rin nila, pero ayos na. Nag-alala ka pa sa akin. Ikaw ay tulad ng isang. Sa malupit na mundong ito, sino ba ang hindi binubuli? Hanggang ngayon, binubuli pa rin ako. Para bang sa pamamagitan ng conditioned reflex, biglang binuksan ng Big Fool ang kanyang mga mata at binuksan ang kanyang mga braso para protektahan si Shenlang, mga bully. Hindi ako papayag. Walang makakabuli sa'yo. Dasha, ayos lang ako. Mangyaring huwag mag-alala at saktan ang iyong sarili. Ang mga salitang ito ay tumama sa puso ng Big Fool, ipinikit niya ng bahagya ang kanyang mga mata, at unti-unting humihina ang kanyang paghinga. Dasha, hindi ka pwedeng mamatay ng ganito. Dapat kong iparamdam sa iyong ama ang hiyas ng isang anak na nawala sa kanya. Nais ko ring malaman ng aking ama na ako ay kapaki-pakinabang at kaya ko siyang suportahan kapag siya ay matanda na. Ano ba naman? Maingat buhatin siya sa karwahe, oo. Hindi na bumalik si Shenlang sa Earl kundi sa bahay ni Dasha muna. Shenlang, pareho kayong walang puso para magpista habang iniiwan si Dasha. Wala kaming pera para dalhin siya sa doktor, kaya wala talaga kaming choice kundi iwan siya. Kahit sino dito sa kabundukan ay ganoon din ang gagawin. Ano ang sayang sa isang tanga na mamatay? Kapag patay na sila, patay na sila. Ano ang dapat pagsisihan? Ganoon din sa iyo. Walang sabi-sabi, humakbang pasulong si Shenlang at binaligtad ang mesa. Ano bang problema mo? Ang sipa na nagwawakas sa hinaharap ng mga lahi, sumigaw siya ng malungkot at gamulong sa lupa ng desperadong. Ang sakit ay napaikot ang kanyang mga mata at bumubula ang bibig. Wala yun kumpara sa pinagdaanan ni Dasha, bastard ka. How dare you touch my son? Isa ka lang namang manugang. Karapat-dapat kang mabulok hanggang mamatay kasama si Dasha. Mas masahol ka pa sa hayop. Isang clay-brain simpleton na ibinagsak sa kanilang ulo noong bata pa. Umalis ka sa aking daan, hindi ako pumapatol sa mga babae. Shenlang, anong ginagawa mo? Huwag mong isipin na dahil lang sa naging manugang ka ng pamilya Shu, matatakot na ako sa iyo. Ay demanda kita.
Kung gusto mo akong Aidmanda, hindi ganoon kadali. Kailangan mong Aidmanda si Earl ngayon kung may lakas ka ng loob. Aidmanda ang Earl. Pagbalik ng asawa mo, sabihin mo sa kanya na mahahanap niya ako sa mansyon ni Earl, oras na para umalis.